yung iba. Okay, so what is Blender, no? So Blender is matagal na yung Blender sa market, no? Bali, halos kasabayan siya ng 3D Studio Max. Ang pinagkaiba lang, 3D Studio Max kasi is gawa ng Autodesk at page na ano siya, no? Paid na application. Hindi tulad ng Blender, eh. Blender is free software. So anyone, kahit anong system mo, from Windows man or Linux or Macintosh, pwede mo install siya. So ako nga pala yung instructor nyo, kasi Carl Quismundo. Ang trabaho ko dito sa Riyadh is 3D generalist, motion graphics, at web designer. So visit nyo na lang yung link nito sa baba kung gusto nyo ako i-add sa Facebook. Okay. So ang kagandahan ng Blender, no, is free nga siya at open source din. So kung marunong kayo ng Python, pwede kayong gumawa ng plugins at pwede nyong i-customize further yung mismong Blender software. So ginagamit din siya sa films, sa visual effects, sa pwedeng pang gawa ng mga ipiprint nyo na 3D models, sa motion graphics, sa mga interactive application. At yung ito, yung mismo nakikita nyo na yung mismong graphics dito, itong robot saka yung ano no, yung wolf na robotic. Yan is ginawa ko para sa isang game na ang pangalan ng game is Greater Powers. So bali yung mismong ito ginawa sa Blender, then ini-export ko lang papunta sa as FBX para pwede lang i-import sa Unity. So bakit Blender? Doon sa mga estudyante ko dati, namely si Jan, Sir Manny, si Marvin, dati ko sila mga estudyante sa Cinema 4D. So, malamang ang tanong ngayon is bakit ako nag-switch from Cinema 4D papuntang Blender. So, nag-switch ako noong 2018. Nung naging 2.8 na siya. Kasi nung in-introduce ng Blender yung 2.8 version, naging user-friendly yung mismong interface. Tapos, yung mismong, kunyari may i-move kang object or meron kang i-scale or i-rotate. Dati kasi sa Blender, strictly puro shortcuts. Ngayon, sa bagong version ng Blender, meron na rin siyang tools na pwede mo i-click at meron na siyang gizmo na lalabas. So, mas user-friendly na siya. Saka, unti-unti na rin siyang nagiging industry standard. Ang Unity, ang Ubisoft, Unreal Engine, tapos Nvidia, nag-pledge na sila ng support dito sa Blender dahil nakita nila yung napaka-huge na potential. Ito nakikita yung background ng image dito. So, nire-render yan sa Blender dun sa real-time engine niya, yung EV. So, ito is print screen na lang yan. Actual na yan mismo na nakikita mo habang nag-i-interact ka dun sa mismong model mo. Yan na mismo nakikita mo actual. Walang rendering na nangyayari tulad ng, for example, gumamit ka ng V-Ray or gumamit ka ng Arnold doon sa mga render engines kasi na yun, pag gusto mo makita yung final output, ipipress mo pa yung render, then lalabas ng panibagong render window, makikita mo may mga bucket na unti-unting nire-render bawat portion ng mismong image. Sa Blender, as is, yan na mismo yung nakikita mo sa viewport mo. Yun yung isang napaka-huge na advantage.
compared sa ibang Oo, mas software. mabilis nga yun siya. Ngayon, yun nga, dahil iyon ang isa sa main reason kaya ako nag-switch from Cinema 4D papunta sa Blender. Dahil dito sa EV na real-time renderer engine nila. Although meron limitations, siya dahil dependent pa rin siya dun sa mismong GPU mo. Kung medyo mahina-hina yung graphics processor mo, kung masyadong heavy na yung scene mo, ayun na, gagapang na. Kaya kung talagang gusto mong mag-switch sa Blender at talagang gusto mong i-utilize yung mismong capability niya para mag-render in real time, as much as possible, maganda yung graphics processor mo. Ang recommended is yung mga graphics card ngayon is yung last generation kasi meron lumabas yung GTX 1060 tapos 1070, 1080. So yun yung mga ano no from mid-range up to high-range na mga video card. Then late tong mismong year na to lumabas din yung 20 20 series, yung 2060, 2070, 2080. So yun yung mga recommended na mga GPU na pwedeng gamitin natin sa Blender. Although pwede rin ng AMD, kaso by far kasi hindi ganun ka recommended ang AMD, yung mga Radeon, hindi recommended kasi pang graphics talaga dahil limited siya sa capabilities. Ngayon kasi karaniwan Ganun ng ba? mga Kailangan ko naman mga max gamit AMD. usually kasi pag sa Mac kasi puro mga Adobe application lang sila. Halos bihira ang ginagamit ang mga Mac na computers for 3D graphics. More on desktop publishing sila at sa Ganun mga ba? sa video editing. Pagdating sa in terms of 3D graphics, talagang PC ang ginagamit. Oh, clear. Ayos. Okay, so dun sa mga hindi siya familiar sa 3D and 2D graphics, no? Ito isang comparison. So dito sa left side, ito is 2D. So meaning meron lang siyang X and Y axis. Walang depth yung mismong drawing mo. So nagko-compose lang siya ng lines and colors. Hindi tulad ng for example ng 3D, meron siyang depth. So for example, itong nasa right side, pwede kong i-rotate ito at makikita ko yung likod. Samantalang pag sa 2D, kung gusto ko makita yung likod nito, kailangan ko i-drawing ulit yun. Kailangan ko i-drawing yung Gagawin backside ulit. niya. Kung gusto makita yung side view niya, i-drawing ko yung side view niya. Hindi tulad pag sa 3D, i-rotate ko lang yung camera. Makikita ko na yung mismong iba't ibang sides ng model. So yun ang difference ng isang ng 2D at 3D graphics. So far ba na lahat nakakasunod ba? Yes, sir. Okay, isa. Ano naman? So sa sinabi ko kanina, no, saan ba ginagamit ang Blender? So motion graphics, makikita niyo mga billboards. Although yung iba is hindi pa nagsiswitch sa Blender, karaniwan pag sa motion graphics ginagamit talaga is Cinema 4D. Lalo na meron kasi silang Cinema 4D kasi meron siyang tinatawag na MoGraph. Yung MoGraph kasi MoGraph, yeah. palaging ginagamit sa motion graphics talaga. Saka ang mas madali ang integration niya from Cinema 4D papunta sa After Effects. Then sa architecture Yeah, din, ma- pwede rin siya ang Blender ngayon meron siyang built-in na add-on na pwede ka magdagdag ng mga architectural objects na for example window, meron siyang stairs, may pintuan, may mga mas madali kang gumawa ng wall. Then meron din yun nga, pwede rin gamitin sa games. Ngayon, ginagamit ko siya sa panggawa ng mga game assets sa game na ginagawa namin na Greater Powers.
And then sa movies, i-search nyo na lang sa Google kung ano yung mga movies na pinaggamitan ng Blender. Marami na rin na pinaggamitan siya. So, ano ba yung typical na workflow na isang 3D graphic designer, no? So, ang umpisa is, yun muna, ito-drawing muna namin yung sketch. Baga, concept stage pa lang. Either, bala ka na kung kung traditional artist ka ba, magdo-drawing ka ba sa papel, or gagamit ka ba ng Photoshop or any other photo editing na software na pwede ka mag-sketch tapos gagamit ka ng either Wacom or Huion or yung Artist XP. So ngayon kasi marami ng marami ng pagpipilian na mga graphics tablet. Dati kasi ang nangunguna lang palagi is Wacom. Ako personally, Ako. bumili na rin ako ng Huion na graphics display na tablet. Then, ang sunod doon is ito sa baba, makikita nyo, i-model siya unti-unti habang nakikita mo sa background yung mismong pinaka-blueprint ng drawing mo dito sa taas. No? Then, sunod doon is yung texturing stage, yung lalagyan mo na ng texture coordinate yung bawat assets mo. Pagkatapos noon is lighting, then kung gusto nyo i-animate, at finally, i-render mo na siya. So, ito na yung mismong final output. So, lahat yan ginawa sa Blender. Ultimo yung pag-drawing sa Blender din ginawa. Kasi ang Blender, meron din siyang 2D package. Kita. Pag nag-new ka, papipiliin ka lang kung 3D environment ang paggagawan mo or 2D environment. Tapos meron siyang grease pencil na pwede ka mag-drawing. So ito isang typical na itsura no kung ng Blender interface. So nabigay ko na sa inyo yung link, i-download nyo na lang tapos installer na naman yun dahil baga yung mismong nasa website na binigay ko na link, yun na yung mismo stable package. Baga pag click mo yung link, bibigay sa'yo executable file. Pag dinouble click mo siya, mag-i-install na siya. Hindi kasi tulad dati, yung mga siguro 2 years ago, kung gusto mo mag-install ng Blender, pag pumunta ka sa website nila, ang available lang is yung 2.79. Yun yung may installer. Kung gusto mo ng bago, yung 2.8, ibibigay nila sa iyo zip file. Then i-extract mo yun kung saan mo gusto mo i-extract. Then saka mo siya i-run. Hindi tulad ngayon dahil stable na, lumabas na yung 2.8, installer na siya. Mas madali na yung install. At kung gusto nyong kung meron kayo yung Steam, ewan ko kung sinong gamer dito, kung naglalaro ba kayo ng mga Steam application, kung mag-install kayo ng Steam apps, yung Blender mismo available din sa Steam. Ganun ba? Ayos Kagandahan pag sa Steam mo siya in-install yung Blender, kung meron panibagong update ang Blender, automatic na lang ida-download para sa iyo. Hindi mo na kailangan pumunta sa website para mag-check ka ng panibagong update. Pag nasa Steam, Malaki ba yung size, sir? yung installer O niya, maliit lang? nasa Oo. 130 to 150 MB lang naman yung installer niya. Ayos. Ayos. So yun no. So dito sa nakikita nyo, yung nasa taas, ito yung mismong top bar niya. Dito yung mag-change ka kung ano yung mismong mode ng bawat ini-edit mo na model. Then dito mo rin makikita yung iba't ibang view. Front view, side view, dito mo rin makikita.
Then, kung ano yung mismong gizmo mo, kung naka-local o global. So, later on, i-discuss natin unti-unti kung ano yung mga nandito sa taas na to. Then, dito sa left side, nandito yung lahat ng tools mo. Dati sa 2.79, wala yan. Kung for example, gusto mong gawin tong box na to, tong cube na to, i-click mo siya, then pe-press mo G. G kasi ang shortcut para sa move. Then R para sa rotate, then S para sa scale. Although, sa 2.8, na-retain pa rin yung shortcuts na yon. Doon sa Facebook group na naka-add kayo, ewan ko kung na-explore niya na yung mismong Facebook group, nakalagay doon yung mga shortcuts na ginagamit ko sa Blender. Balikan niya yun. Check nyo na lang doon sa Facebook group natin. Nilagay ko doon yung mga naka-document doon siya. Pinapanood ko nga yung video eh. Hindi ko pa natapos. Teka. Saan na ba yun? Ito. Then, ito, yung gitna, ito yung viewport, no? So, lahat ng 3D na gagawin mo, dito mo gagawin, dito sa gitna na to. Then, sa taas, yung mismong status bar nandito sa baba. Kung for example, clinic mo to, ayan, advance. So, for example, clinic mo tong mismong cube mo, dito mo maiseset kung ano yung dimensions niya. Then, dito sa taas, yung workspace natin, dito sa taas, ito yung iba't ibang workspace mo. Sa Cinema 4D, meron siyang dito nandito sa bandang kanan, nandito yung workspace natin eh. Dito naka-tab mode siya. So, pag clinic mo yung modeling, magbabago yung interface at bawat interface pwede mong baguhin. Pwede mong i-customize. So, for example, pumunta ka sa UV editing. Gusto mong baguhin yung layout ng UV editing. Gusto mong magdagdag ng shader editor sa UV editing. Gusto mong magdagdag ng texture editor or shader editor. Pwede mong i-save yun doon sa mismong yun. At pwede ka rin mag-layout ay magawa ng sarili mong startup layout. Now, every time na mag-open ka ng Blender, yun ang magiging default na workspace mo. So, pwede mo rin gawin yun. And so, later on, i-discuss natin itong mga to. Dahil ito wala dito sa screen na to. So, ang approach natin, pag oras na na-familiarize na kayo dun sa mismong interface ng Blender, project-based tayo. So, dahil nga ang focus natin dito sa dito sa cluster na to is paano ba gumawa ng boot. So, itong mismong itong boot na to, gagawin natin from scratch. Puro more on box lang to na pinag-combine. I-scale lang natin ito box lang to, i-scale natin. Box din yun nasa likod na yun, yung pinaka-backdrop. Box lang din tong mismong platform niya. Box din tong light box niya. So, ito lang, ang dagdag lang is itong logo na to. Itong logo na to, in-import lang natin siya na SVG. Then, pwede na natin siyang i-extrude dito. So, kung for example, ano ba yung SVG? Yung SVG is mga vector graphics. So, kung gumagamit ka ng Illustrator or CorelDRAW or any vector editing na software, i-save as mo lang yung mismong logo or yung mismong graphics na gusto mo, gawin mo siyang 3D, i-save mo lang siya as SVG. Then, yung mismong Blender, meron na siyang sarili niya na import. Engine. Naka-enable na kagad, pwede ka mag-import ng SVG.
So ito yung mismong first project natin, project 1. So notice is black and white pa lang. Kasi ang focus dun sa first project nyo is ma-familiarize lang kayo kung paano kayo yung mismong viewport navigation, paano kayo mag-scale, paano nyo rotate yung object. Yun lang ang focus lang natin. Then, pag nag-accomplish na natin yung first project na yan, sunod na project is paano na i-edit. I-introduce ko na ngayon paano na ma-accomplish yung mga may curves na, Ayos. may mga curves na ganito. So, kung i-compare natin Curves. sa isa kanina, ito is puro box. Puro box lang siya. Box lang, oh. So, yung mismong sabi niyo, baka isipin niyo, sir, ba't merong curve to? Ito is vector graphics. Kasama yan doon sa i-import natin na Sa manggagaling loob mo. either Illustrator or kung ano man paborito nyong editing na pang-edit ng vector. So, dito, ganun din, meron din tayong import na SVG, meron din dito, pero yun nga, mag-i-introduce na kayo, i-edit nyo na yung mismong properties ng bawat box nyo para mag-a-add kayo ng curvature doon sa mismong object. Nice. Then, later on, is kukulayan na natin. So, Ayan. yung project 1 and 2, pansin niya, hindi pa tayo naglalagay ng kulay. Puro black and white pa lang kasi Structure pa lang. yung mismong modeling pa lang tayo, modeling stage pa lang. Tulad ng pinakita ko kanina doon sa yung mismong paano ba yung procedure ng isang 3D graphic designer is from concept muna, then pagkatapos ng concept, then imo-model na siya. Pagkatapos i-model, then iti-texture na siya. Mag-i-import na tayo dito sa stage na to, dito sa project 2. Unti-unti na tayo mag-introduce paano na natin lalagyan ng kulay yung bawat parts ng model natin. Itong for example, yung LCD natin, paano ba natin lalagyan ng image to, ng talagang as in photo na image. Ganon din yung light box nyo, paano mo lalagyan. Then, sa project 3 is yun nga, i-render na natin siya. Naglalagay tayo ng ilaw, gagamit tayo ng HDRI. So, itong HDRI is, ito yung 360 na image, no? Yan na yung mag-generate ng light para dun sa mismong environment natin. Then, Ayos. yung mismong lights, additional na lang yun para kung saan mo magkaroon ng focus lights. At meron din tayong mga self-emitting na textures na tulad nito na nag-simulate siya, nakala mo may ilaw. Pero Ilaw. meron lang siyang self-emission na texture para magkaroon ng parang ilaw na ganyan. Ganon din doon sa LCD natin at ganon din dito sa light box natin. So, i-compare mo tong mismong image na to dito sa nasa counter lang natin, ito ay maliwanag. Kasi meron din siya na emitting na texture. At ito mismong scene na to, i-render natin using EV. So, print screen ko lang to sa madalit salita. Wala nang render. Print screen pa lang yan, sir, ha? Wala pang render. Parang tunay na. Kasi nga real-time engine na siya. Oo, yun yung sinasabi mo, real-time engine. Kung ano yung nakikita mo sa Yun screen, lang. yun ay mismong output mo. Yun nga yung pinaka, pala, sir, diferensya sa ibang 3D application. Yun talaga ang pinaka-pambenta niya. Then, sunod is yun nga, continuous practice kung paano yung magdagdag ng additional na textures, pati sa mga textures na sumusunod doon sa curvature ng mismong model ninyo. So, ganun din, by using EV pa rin, no? Then, ganun din sa project 4. Medyo mas advanced dahil mag-i-introduce na tayo ng mismong
mag-introduce na rin tayo nung kung paano i-edit yung mga extrusions na ganyan. Then, Project 5 is mag-animate na kayo. Ayos. So, ito is yung magiging final output ninyo. Pero, i-introduce ko pa rin kayo kung ano yung mga, paano ba mag-animate. Ano ba yung foundations ng animation. Ano ba yung kailangan mo malaman? Ano ba yung keyframes? Ano ba yung frame? Ano ba yung timeline? Ano yung duration ng mismong animation mo? Ano yung frames per second ng animation mo? Ba't ka gagamit ng 12 frames per second? Ba't ka gagamit ng 24 frames per second? At ba't ka gagamit ng 60 frames per second? At the same time, anong disadvantages ng bawat iba't ibang speed ng mismong mga animation mo at sa bakit ginagamit yun. So, i-discuss din natin yun sa project na to. So, after nitong cluster, so, baga, nasa sayo na kung paano mo i-continue yung career mo. No? So, first is, pag sinabi mong 3D generalist ka, is all around ka. Although wala kang, baga, jack of all trades ka pag sinabing generalist. Pwede ka mag-model, pwede ka mag-rig, pwede ka mag-animate, pwede ka mag-visualize. Pag sinabing 3D visualize, is yan yung mga karaniwan na ginagawa ng mga interior designer. Is bibigyan lang sila yung Visualize. bibigyan lang sila ng mismong Visualize. file or yung flat na floor plan. Then usually gumagamit na lang sila ng mga ready-made na assets. Ganun ng mga visualizer. So, pag as a boot designer, so para ka ring visualizer. So, ang pinagkaiba mo lang is, for example, sa room kasi, dinidesign mo lang kwadrado eh. Yung kwarto lang. Then, lalagyan mo lang ng mga sofa, lalagyan mo ng kurtina, lalagyan mo ng kama, para lang para mapaganda mo yung kwarto. So, nasa sayo na lang yun kung gusto mong lagyan ng customize na meron ka bang moldings na gusto mong naka-customize sa ceiling mo kunyari. Pag sinabi kasing boot, yung mas complicated dahil talaga magko-construct ka from concept. Mag-iisip ka ng konsepto na kakaiba na magiging visually appealing dun sa mismong kliyente mo at dun sa target audience ng mismong kliyente mo. So, ganun ang difference, no? Tapos, as 3D modeler ka, i-model mo yung bawat parts ng mismong concept na binigay sa'yo. Yung rigger at animator is depende lang yan. Pag sinabi mo kasing mag-rig ka, is yung tipong lalagyan mo ng buto. Yung, for example, gumawa ka ng robot. Lalagyan mo ng buto yung robot. At yung buto ang pagagalawin mo. Yan ang way para ma-animate mo yung model mo. So, yun naman yung process ng rigging. So, yun ang 3D generalist. Then, yung isa is yung motion graphics designer. Motion graphics designer, usually, yan yung mga gumagamit ng After Effects. Yan yung mga nakikita natin na gumagawa ng mga animated na infographics. Usually, lalo na ngayon, ang trend ngayon is more on 2D na lang eh. Baga, gagawa lang, ito-drawing na lang nila sa Illustrator, import nila sa After Effects, then saka na lang nila lalagyan ng buto. Minsan gagamitan nila ng puppet controller para mapagalaw nila yung character dun sa After Effects. Then, yung pag visual effects artist ka naman, ito na yung medyo mas madugo. Dahil ito na yung mga pumapasok sa movie industry. Yan na yung mga gumagawa ng mga talagang, for example, meron kang building na pasasabugin. Gagawa ka ng mga 3D environments na wala naman talaga doon. Tapos meron kang mga actor na naka-chroma key lang. Baga, meron lang siyang green screen sa likod. Uma-acting lang siya. So, yan na yung
pinaka mataas na stage ng ng isang 3D artist pag gumagawa ka ng visual effects. Okay? Okay, sir. So, itong cluster natin is 24 hours, no? So, ngayon, bali nag-start tayo ng 4 p.m. So, meron pa tayong isang oras. So, dahil late na tayo nag-start, especially dahil dito sa coronavirus din na nangyari, no? So, napilitan tayo na maging webinar na lang. Later on, yung mga sessions natin, siguro gagawin natin 3 hours na para ma-consume natin yung 24 hours bago mag-graduation. Para makahabol Ayos, sir. tayo. Okay. So, na okay lang ba sa inyo na kahit 3 hours or usually lumalagpas pa? Sige, sir. Ano ba, every Friday ba tayo, sir? Depende sa availability. Magpo-post naman ako doon sa nyo kung for example, Thursday night kung available kayo o Sabado, pwedeng every Biyernes o saka Sabado tayo. Depende lang sa availability ninyo. Sige, sir. Wala problema. Kung available kayo bukas ng hapon, ganong oras uli, or alas 3 siguro, okay lang ba doon sa iba? Sa akin, okay lang. Sila. Hindi sumasagot eh. Ay, Bukas pwede ko. yung iba kasi hindi naka-mic, sir, oh. Marami nakikita nila, I-unmute oh. nyo yung mic nyo para Unmute Bukas yung pwede pula. ko. Yung mic, pwedeng i-click nyo yung nakapula para unmute mm. para makapagsalita rin. Or kung shy, i-click nyo yung chat. So, meron siya. Yung iba, dalawa naka-mobile, eh. Pwede nyo, kung ayaw nyo magsalita, pwede naman mag-response kayo by chat. By chat, oh. Or doon na lang sa Facebook, doon sa group natin. Pwede naman doon. Ayos, sir. Magandang start. Please. Wala, lahat naman tayo nandun na sa group, no? So, ako kasi, pag oras na, kunyari, kahit personally, no? Ito lang, personally para sa akin lang, pag oras na meron akong gustong aralin na panibagong software. Meron na akong sinusundan na para step by step kung paano ko para maging mas ma-achieve ko na matutunan ko talaga yung specific na software na kailangan ko matutunan, no? So, yun nga, iset mo yung mismong goal mo. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong matutunan after this cluster? So, ngayon pala, iset nyo na. Ano ba yung gusto nyong matutunan? Ano ba yung expected nyong magagawa pag oras na pagkatapos ng cluster na to? Then, sunod is, maghanap kayo ng paraan para mas mabilis kayo matuto ng software. So, ako, personally, pag gumagamit ako ng kahit anong software, shortcuts palagi. As much as possible, ayaw kong i-touch yung tools eh. Pupunta ko yung tools muna, titignan ko ano ba yung shortcut nun. Usually naman kasi pag tinapatan mo yung isang tool, lalabas naman doon kung ano yung shortcut niya. So, kung mamememorize nyo yung shortcuts, mas maganda. Kasi yung travel time ng mismong mouse mo para mag-click ng tool, then saka balik sa model mo, i-click ka ulit doon sa tool, dahil babaguhin mo yung scale. So, time consuming yun. Kung yung mismong shortcuts, kabisado mo na, hindi mo na yung travel ng mouse mo, nandito, concentrated ka sa ginagawa mo sa model. Okay? Then, huwag kayong matakot na magkamali. Okay.
Yan ang paborito dyan, yung laging nagkakamali. Meron kasing mga tao na pag oras na nagkamali, para ba madaling madala. Ay, ayoko na, hindi ko magawa. Wag yung Mahirap pala. wag ganon. Baga best friend natin yung mga ano na yan. Pero, yun nga, pag napansin nyo, teka, mali ata to, huwag mo na ulitin. Nga, minsan lang magkamali. Tapos yun nga, baga, deconstructing the skill, no? Paano pa yung ano? Ano bang yung required na, for example, kasi pag sinabi mong 3D artist ka, dahil yung pinakita ko ng isa, yung previous slide natin, is maraming maraming roads na pwedeng puntahan. Kaya ikaw is as 3D artist, ano ba yung specific na skills na gusto mo lang matutunan? Doon ka muna mag-focus. Huwag ka masyado yung Yun. gusto mo matutunan lahat. Wag. Kasi pag ganon, masyado mong i-spread yung resources mo na mahihirapan ka matuto lalo. So, as much as possible, for example, gusto mo mag-model ng isang specific na table, focus mo muna ano pa yung mga specific na skills na kailangan ko para matutunan ko yung model tong table na to. Ano ba yung tools na kailangan kong matutunan para i-model ko yung table na to. So, ganun lang. Focus muna doon sa sub-skills na kailangan mo bago para Huwag kayo masyadong tatalong kaagad kayo, wag. Dahil mas mahirap, kayo rin mahihirapan sa bandang huli. Tapos yun nga, walang pinagkaiba yan sa kahit anong gawain natin sa buhay. Kung for example, gusto mong gumaling sa basketball, gusto mong gumaling sa tennis, gusto mong gumaling magluto, practice palagi. So, ako dati, yung Cinema 4D talagang ginagamit ko. Nung nagsisimula pa lang ako, talagang araw-araw, walang tigil. Baga, ewan ko kung kilala nyo si People. Ano yun, isang Cinema 4D na artist yun na talagang araw-araw meron siyang panibagong post, panibagong artwork. Everyday yun. Siguro 2012 pa ata siya nagsimula. Hanggang ngayon, everyday talaga meron siyang panibagong artwork. Everyday gumagawa siya. Tapos yun nga, mapa-blender man niya o kung ano man software ang gamitin nyo, i-try nyo na gamitin yung software bago kayo matulog. Effective yun. Kasi kung ano yung karaniwan, ano yung huli mong ginamit, yun yung mas mabilis na nare-retain ng muscle reflexes mo, ng muscle memory mo. So kung for example, bago ka matulog, practice ka, navigation. Maggalaw-galaw ka lang kahit nonsense. Basta i-practice mo lang kung ano yung pinaka-common shortcuts. For example, gusto mong igalaw yung mismong object. Alam mo, ang shortcut is G. So, gusto mo scale. Alam ko, ang shortcut So, post na uli yung sir, yung shortcut na nilagay mo dati. Hindi ko na makita sa chat natin, sir. Kung okay lang. Yung mga shortcut na sinabi mo. I-forward ko sa iyo. Forward na lang ulit sa chat natin. Okay, then, ako, usually, wala pa nagkaiba rin to. Kunyari, merong specific na game na gustong laruin, di ba? Anong gagawin mo kung gusto mong araw-araw nilalaro mo yung game na yun? Di ba lalagay mo ng shortcut sa desktop mo? Pagbukas mo ng computer mo, kita mo kagad nandun yung shortcut, nasa gitna. So, walang pinagkaiba doon sa gusto mong matutunan na software. Ilagay mo siya sa start menu mo, ilagay mo siya sa shortcuts mo, or i-right click mo, then ipin mo siya dito sa mismong sa taskbar mo, or kung gusto mo, ilagay mo sa desktop mo. So, kung ano yung pinakamadali na pag oras na nag-open ka ng computer mo at makikita mo kagad siya, magti-trigger na yun. Parang nire-remind mo na yung sarili mo, kailangan kong i-open to Kailangan ko i-open to software na to. Para, yun, baga, isang lang yun, i-remove mo yung distractions, wag mo baga, kung ano yung mas mabilis na ma-access mo siya,
gawan mo ng paraan para mas madali na doon magsimula ka kaagad. Tapos yun nga, hangga't maaari, mag-commit ka ng oras. Nag-take ka na ng nag-take ka na ng initiative, nag-enroll ka na dito sa cluster na to. So, nag-enroll ka, mag-devote na tayo ng time na talagang ma-complete natin yung cluster. So, for example, dito, meron tayong 24 hours na kailangan bago para ma-complete natin tong cluster na to. Baga, yung iba kasi karaniwan yung hanggang simula lang eh. So hangga't maaari no, so i-set nyo na kagad yung mind nyo na meron akong ganito karaming oras para matapos ko tong cluster na to. Napaka-effective nun. So yun nga, itong mismong steps na to no, para sa akin personally, ito yung para sinusundan ko palagi. Baga magde-dedicate ka talaga ng oras mo para mas madali mong matutunan yung software. So yun lang. So wag ka mandaya. Ganun tatamad-tamad. So nasa sayo din yun dahil ikaw din naman ng makikita mo rin naman yung bunga nung kung ano yung ginawa mo. So, so finally, no, yung pagkatapos nito, pag na-complete na natin lahat ng projects natin, ang sa akin, wala namang problema sa akin kahit mag-absent kayo. Doon sa ibang cluster kasi masyado na lang talagang ini-impose na 3 absences, wala nang class, wala nang certificate. Sa akin, walang problema kahit hindi ka pumasok. As much as possible, tapusin mo lang lahat ng project. Yun ang pinaka-importante sa akin. Kasi kung matapos mo yung project, ibig sabihin, naintindihan mo yung cluster. Ibig sabihin, may natutunan ka. So, yun lang importante, no? Tapusin lang yung projects natin. So, itong mismong file na to, itong pinapresent ko sa inyo na to, nandito rin yun sa group natin, doon sa Facebook group. Makikita nyo rin siya yun sa files. Sa files ninyo, makikita nyo yung so yan o. Doon sa files, makikita nyo merong what is Blender, PowerPoint presentation yan. Then meron din doon yung Blender shortcuts. Ayun. Okay. Okay? Nakita Okay. nyo? Yes. Files. Sir, saan yan? Saan nakalagay? Teka, i-share ko yung screen ko sandali. Makikita nyo yung browser? Kaya nakikita. So nandito ako ngayon sa nasa Facebook no, nasa browser ako. Then nandun ako sa yung Facebook group natin, yung Blender 3D Graphics First Class. Kita niyo 'yon? Meron akong ganyan. Yes. Tapos punta lang kayo sa files. Tapos dito makikita nyo. Ito yung mismong pinapresent ko sa inyo kanina. Then ito yung shortcuts. So pag-click nyo yung shortcuts, bagal ni Facebook.
Teka, dali. Kaya pala. Parang sa paano ko ba makikita yun? Mali yan. Sa groups siya sa ano yan, ito. Teka, balik ko muna sa classic Facebook. Ginagamit ko kasi yung bagong yung beta ng Facebook eh. So, nandito, Blender Ayos, kita 3D ko na, Graphics. nakita ko. Ayun, kita ko na yung shortcut. So, So, nandito sa files. So, ito, yung Blender shortcuts. So, yan. ayos. So, mapapansin nyo, may nakalagay dyan, no? Yung machine tools. Kita nyo ba? Machine tools, yeah. First you need to install machine tools. Yung machine tools na yon, free lang na add-on yun. So, yun is para Para saan yun, sir? add-on siya para mas mapabilis yung navigation natin saka kung paano mag-edit ng object ng lahat ng models natin sa ano. So, install nyo lang yan. So, pag click natin yan, pupunta yan sa Gumroad. Tapos, Gumroad. so, ito is 0 naman siya, no? Nakalagay as free naman siya. So, dito, ilagay nyo lang 0. Then, click nyo Ganun lang, ba? I want this, ito. Ba't dito sa akin, sir, may price na 3.50? So, i-ano mo lang yun. I-click mo lang yung price na Papalitan yun. ko lang. Palitan mo lang ng 0. Okay. Clear, okay. So, click mo lang doon. Then, type mo 0. Tapos, click mo I want Tapos, this. Then, enter nyo yung email address ninyo. Tapos, click nyo get. ayos. Okay. Then, punta kayo sa email nyo. Magbibigay na yun ng magbibigay na ng download link yun. Password. Itong dalawa, so, yung latest builds na to, dadaling kayo niyan doon sa mismong beta eh. Yung 2.83. Ito. So, wag nyo munang gamitin yan dahil alpha stage pa lang yan. Napakaraming bugs pa niyan. So, ganun ba? Ang na-install ko pa naman, sir, yan ang na-install ko. I-install ko yan siya. Wag mo na yan dahil naghahang madalas yan eh. Hindi ko ginagamit pa yun. Ganun ba? Ang gamitin So, nyo yung binigay mo na link. yung binigay kong link kanina yun. Teka eh. Sige. Uninstall ko na lang. So ito yung kunin nyo na link ito. Yung 2.82a. Carl, Oh, pumunta ako doon, tapos pag dinownload ko, ang sabi niya, run out of time. ito? Itong 2.82a? Oo. Okay na. Doon sa machine na, yung machine na to, sir, 314. Okay na, sir, okay na. Okay na po, na-download ko na. Ba, Okay na po. Naka-nagloko lang ako. Tapos ito, yung Overmind Studio Updater na to, ano nyo na yan, kung gumagamit kayo ng beta, yan, magagamit niya yan. Pero sa ngayon kasi gagamitin lang natin yung final release na yan, yung latest stable version. So, ignore nyo na lang muna. Ang gamit ko, sir, ang gamit ko, 2.82a. Okay yun? Yan, tama. Okay, sige, sir. Tama Thank yan, you. tama. So, ito ang magiging itsura ng Blender, no? Sa inyo, usually makikita nyo mayroong box, may cube dyan eh. Pag open nyo, may cube, then merong isang camera, then merong isang light. Usually, point light yun eh.
So, more or less, ganyan na itsura ng interface nyo. Meron kayo nakikitang ganito, cube, isang light, then meron kayong camera. So, kung mapansin nyo yung sa akin, pag new ako, walang laman. Blanco na. Walang laman, parang ang professional talaga. So, para magawa nyo na ganito, ang gagawin nyo lang is, for example, balik ko yung balik ko yung cube. Balik ko rin yung camera. Pati yung light. So, ang gagawin nyo lang is, press nyo yung A, isang single A lang sa keyboard, press nyo A, masiselect lahat ng objects nyo sa screen. Then, pag na-select na silang lahat, press nyo X sa keyboard. Tapos Delete. lalabas to, delete. Then press nyo delete. So, wala nang laman. Ngayon, punta kayo sa file. Then defaults. Quit. Tapos, save startup file. Ayos ah. Okay, so pag click nyo na save as startup file na yan, okay, save na, tatanong lang siya ulit, click mo lang ulit yan. So, pag nag-new ako ngayon, Control N or new dito, don't save natin yan. So, iyon na. Yun na yung magiging default na itsura ng environment mo. So, kung for example, i-close ko tong Blender, then i-open ko siya uli. So, iyan na yung magiging itsura niya ngayon. So, try natin. So, kung for example, maglalagay ako ng sphere kunyaring ganyan. Gusto ko palagi, may sphere palagi pag oras na pag-open ko ng Blender eh. So, press ko file, default, then save startup file. Tapos try natin uli, close ko. Yan, open ko uli. Sir, Okay, sir. paano lumabas yung sphere? Sphere? Hindi, Shortcut. mamaya ituturo ko sa iyo yun. Bali, pag mag-a-add ka kasi ng object, Okay. pag mag-a-add ka ng object, Sorry. pag mag-a-add ka kasi ng object, either dito, add, mesh, then sphere, or dito, sphere. Or, ang shortcut nun is Shift A. Pag sinabi mo Shift A, Sabi. lalabas dito, lalabas yung add dialog na to. Shift Okay, A. Okay, sir. Ayos, sir. Panalo. So, Shift A lang ha. Shift A para mag-add. So, ganun na. So, kung for example, gusto nyong baguhin yung screen, gusto ko may cube na palagi eh. Gusto ko meron ng plane. So, i-save as startup file nyo lang. Kung ano yung dyan na nakalagay sa environment nyo, yun na kagad ang tatandaan niya. Okay? Ayos sir. Okay, so punta tayo sa paano ba mag-navigate sa Blender? Paano ko iikot tong screen? So, for example, pag nag-click kang ganyan, left click, magse-select ka. So, nagdo-drawing ka ng selection box. Ngayon, kung gusto mong iikot yung mismong viewport mo, ito, yung viewport mo yan, ipe-press mo middle click. So, para sino ba nakagamit na ng SketchUp? Wala nakagamit na SketchUp? Hindi mapudel ako. Ako, user ako ng Ayun, SketchUp. user pala ng SketchUp. Yeah. So, SketchUp Sir Man. is... Money. So, sa SketchUp, middle click, di ba? Middle click, rotate. So, ganun din dito sa Blender. Middle click, rotate siya. Middle click. Para i-rotate mo yung Ayos sir. viewport. Then, i-press mo yung shift sa keyboard. Then, press mo yung middle click. Magpapan ka naman. Move. Ipapan mo naman yung mismong viewport mo. Okay? Pan pala yun. Then, hold mo naman ng control.
control, tapos shift, tapos middle click, Zoom. magdadali naman yung Ayos, camera mo. Okay? So, practice nyo lang yan. Middle click is para mag-rotate ng viewport. Then, shift, Okay. middle click, mag-pan. Then, control, middle click is yung mismong dali ng camera or yung zoom. Zoom. Ayos. Okay. Dali ah. Okay? Ngayon, meron, ewan ko kung sinong tablet user sa inyo. Pag sinabing tablet user, ang ginagamit nyo, pen. Again. So, hindi Oo. mouse, di ba? So, ngayon, kung pen ang ginagamit ninyo, ang hirap pag magmi-middle click ka tapos gagamitin mo yung ano. Tapos kung for example din, coming from Cinema 4D ka, pumunta ka rito, medyo nakaka-disorient yung middle click. Yun nga eh. Parang hindi ginagamit sa No, Sinopoli yung middle kasi click eh. sa Cinema 4D, di ba, alt, tapos click, di ba? Alt Alt. click, then Oo. Alt yung click. mismong rotate. Then shift, alt, tapos para Rotate. mag-pan, ganun. So, para maging ganun ang interface nyo, although hindi ko recommended, ano lang to, para lang kung, for example lang, in the future gusto nyong baguhin. Punta kayo sa edit, then preferences. Then, punta kayo sa navigation. Babaguhin yung ano niya? May babaguhin kayong ano. So, punta kayo sa preferences, then input. Tapos, i-click nyo lang tong emulate 3-button mouse. So, pag click mo yan, close natin to, para palit ako ng, para i-rotate ko ngayon to, hold ko yung alt sa keyboard, then click. Okay? Alt, click, shift, plus alt, pan, control, plus alt, zoom. Parang sa ano na. Ayos ah. Yes, maganda, maganda. Although hindi ko recommended, baka malito kayo pag oras na. Pero Parang optional mas lang yan. maganda yung iba lang sa dati. Optional lang yan if in case na gusto nyo kung naka-tablet user kayo. Kasi mas masarap kasi kung puro click, ang baga, pinupush mo na yung pen pero nag-hold ka lang ng modifier key sa keyboard mo. Okay, so i-disable ko na ulit yan. Tapos dito sa preferences, i-enable tayo, no? So sa navigation, i-check nyo tong zoom to mouse position na to. Sa navigation, Okay. Sa navigation, then be sure na naka-check tong zoom to mouse position. Zoom to mouse position. Okay. Kasi anong ginagawa niya? So close ko muna to. So kung for example, marami na akong object dito. Pag oras na mag-zoom ako, i-disable ko muna yun. Pag mag-zoom ako, either mag-zoom ka gamit yung scroll wheel mo sa mouse, pwede rin yun. Scroll wheel. Ito kayo. Or control. Di ba? Pero kung for example, gusto ko mag-zoom in sa part na to, so ituturo ko yung cursor ko dyan, then saka ako mag-zoom. Mag-zoom pa rin siya dito sa center. Hindi sa object. Hindi doon sa mismong kung saan nakatapat yung mouse mo. So, ganun siya, no? Ngayon, kung for example, i-enable ko na ngayon yan, kiklik ko to, zoom to mouse position, check ko yan, close ko yan. Kung saan ngayon nakatapat ang cursor ko. So, for example, tapat ko rito. I-scroll wheel ko, doon mag-zoom. Doon siya mag-zoom. Ayos ah. So, dito, doon din siya mag-zoom. Okay? So, ang shortcut din doon, so napapansin nyo, hindi na ako pupunta sa edit, di ba? Pindutin nyo lang F4. F4, lalabas to, then click nyo preferences. F4. Okay?
Tapos, i-check, be sure na rin na naka-check to, itong auto depth na to. Auto, saan sir? Yung auto Nandun pa depth. rin sa navigation, baka naka-uncheck sa'yo. I-check nyo lang yan. Be sure na naka-check. Okay, ayos, naka-check na. Okay? So, next natin. So, yun nga, no? Paano ba mag-add ng object? Mag-add ka, either dito, ito yung lahat ng mesh mo. Kung mapapansin nyo sa akin, ang dami. Sa inyo yata, makikita nyo lang, hanggang dito pa lang. Wala itong landscape sa inyo. Hanggang puros lang, oh. Hanggang Taurus lang, no? Ba't So, itong mga dinagdag to, mo yan, sir? so ito, lahat yan, puro add-ons na yan. And may enable nyo yan. So, press nyo F4 uli, preferences, then punta kayo sa add-on. Ano, yun. Okay? Then, pagpunta nyo sa add-on, punta kayo dito sa search box, press nyo, type nyo mesh. So, makikita nyo ito, yung add mesh, Archimesh na to. Meron sa inyo to? Yan, meron, oh. Meron. O, so, i-check nyo yan. Hello? Tapos, add nyo rin yung, search nyo yung extra. So, ito nyo, add nyo tong dalawang to. Add extra object, saka add sa mesh, saka sa curve. Add nyo yung dalawa na yan. Add yung- extra. So, yung extra objects na yan, yun na yun, makikita nyo na to. Ayun, lumabas na. Tapos, i-type nyo rin dyan, node. Tapos, i-enable nyo itong tatlo. Yung node arrange, node preset, saka node wrangler. I-download mo na nga lang. Bago na ng version. Ayos, tatlo. Okay na? Meron na yung tatlo. Ayun, dumami na. Tapos, pag na-install, pag na-download nyo yung machine tools, ito siya. I-install nyo siya. So, kung for example, i-delete ko muna to. So, for example, download natin yung Dali mo lang yan. So, yan siya, no? So, ang version niya is yung 0.03.14. So, download nyo lang yan. Meron na ata ako niyan. Dali lang. Zip ba yun? Sa zip file siya? Pag na-download? Sa So, akin, yes. zip file na ano ko. Naka-zip file talaga siya. Tapos may i-click doon sa zip file o automatic na. Hindi, wag nyo i-extract yun. Dali Kunin ko lang yung Blender file ko. Automatic na siya magra-run o gano'n. Yung Blender na kasi mag-extract nun. Sige, sige. So, ikakopy ko lang to. Dali Kunin ko lang sa desktop. Pali third party siya.
meron na siyang built-in na mag-extract, siya na mag-extract, no? So, ang gagawin natin, so, na-download yun, for example, no? So, sa akin kasi, dinownload ko siya sa desktop. So, click nyo lang install. Ito, click nyo yung install na to. Then, punta kayo, ako, kung saan nyo dinownload. Sa akin, dinownload ko sa desktop. So, click ko yung desktop na to. So, ito siya, yung machine tools na to. Then, pag click nyo dyan, click nyo lang install add-on. Ganun. Parang Then, add-on. ito na ngayon siya. So, lalabas siya ngayon dito, no? So, by default, pagka-install niya, naka-disable pa yon. So, i-click nyo pa to, itong box na to, para ma-enable siya. Okay, be sure na i-click yung checkbox para ma-enable yun. Paano ngayon i-install yung third party, sir, yung machine tools? I-click mo yung F4 pa rin ba yan? Di ko click mo lang yung F4 sa preferences pa rin sa add-ons. Add-on. Install Okay. tapos add-ons Ano- tapos install. Install. Okay. Okay. Okay na lahat? Sabi mo, kita. Ayun, pero di ko ma-download. Download. Pero saan nila na-download yun? Dun sa ano natin sir, sa Facebook group natin. Open nyo lang yung dun sa files. Ito yung Facebook group natin, di ba? So, punta kayo lang sa files. Then, click nyo to, yung Blender shortcuts. Tapos, ito siya, yung first na, yung machine tools na yan. I-click nyo yan. Then, lalabas tong page na to, Gumroad page. Then, dito, i-type nyo lang 0. Then, click nyo I want this. Tapos, enter nyo lang email address nyo rito. Then, press nyo get. So, for example, nilagay ko dyan, get. Then, Kailangan pindutin pala. Sorry. tapos i-download nyo lang. So, ulitin ko So, i-remove ko lang ulit to. Okay. So, pag na-download na ninyo, close ko muna yan. Press yung F4. Oh, F4. okay. Preferences. Click nyo add-ons. Then, punta kayo sa install. Click nyo install. Add-on. Then, Okay. navigate kayo kung saan nyo nilagay yung saan nyo dinownload. Makikita nyo to, Okay. machine tools. Then, install add-on. Install add-on. Katapos, Pagka-install nyo ng add-on, nag-install na yan. Ito yung matapos. Ito na lalabas to. Yung machine tools. So, click nyo yan. Be sure na i-check nyo to. Pero kung yun ang nyo hindi lang ko yung tick box. nakikita, sir. I-type mo lang dito sa search box machine. Hindi Nakita mo lumabas siya? yung machine. yung Dito sa search box, type mo machine. Machine. Ito siya. Nung add-ons ko, sir, pag-install ng add-ons, wala siyang lumabas na machine katulad nung sa'yo. Pag wala, i-click mo yung add-ons ulit, tapos type mo dito sa search box, type mo machine.
Okay. Tapos, makikita mo na to. Wow. Okay. Tapos, be sure lang na naka-check yung box. Pag naka-check na yung box, click nyo itong arrow na to, dapat makikita nyo yan. Parang i-install ko pa yata to. So, itong advantage ng machine tools, no? So, disable ko muna siya. Close ko to. By default, kung for example, meron akong cube, pag magse-save ako, Control S, lalabas ito yung default na save dialog box ng Blender. Okay? So, diyan ako magse-save. Yan ang niya pag nag-Control S ka. Ngayon, pag oras na naka-enable yung add-on, so i-enable ko siya ngayon close ko yan. Pag nag-Control S ako ngayon, ito na siya, Pi. May Pi menu ka. So, pwede ka mag-save as, pwede ka mag-incremental save, which is napaka-importante. Ito ang target natin talaga. Itong incremental save na to. So, for example, isi-save ko ngayon to. So, Control S. Pag nag-Control S ako, i-roll over ko lang yung mouse dun. Tapos click. Oh. Ano? So, for example, punta ako sa desktop, gawa lang ako ng panibagong folder. So, pansinin nyo ito So, i-rename ko to na cube. Isi-save ko siya ngayon. So, Okay. ang pangalan ng file name natin ngayon is cube.blend. And gusto Cube, ko, okay. for example, may binago ko dito. So, duplicate ko yan. Resize ko to. Rotate ko yan. Ngayon, ayaw kong i-overwrite yung dati ko. Gusto ko mag-save ng panibagong version nito. So, kung wala ka ng machine tools na yun, ang gagawin mo is pupunta ka sa file, magse-save as ka. Save as. Then, saka ka maglalagay. I-rename mo ngayon to. Cube. Or Ano cube. yung sunod na iteration mo dyan. Then, save ko. Okay. So, ang daming process, di ba? Ngayon, dahil meron na tayo ng machine tools, gusto ko ngayon i-save to. So, ang gagawin ko ngayon is open ko muna yung dati Open ko to. So, may binago ka dyan. Resize ko to. Binago ko to. Rotate ko yan. Ayan. Gusto ko ngayon i-save to. Remember, ang file name pa natin dito is cube blend lang Pag nag-control Oo. S ako ngayon, itapat ko yung cursor ko do sa incremental save. As click. Automatic, nilagyan niya na ng 001. So, kada mayroong kang panibagong progress sa ginagawa mo, as much as possible, gawin yung habit yung palagi kayong nag-save ng iteration. So, for example, sinelect ko to, duplicate ko ulit yan. Ngayon, gusto ko i-save to. Control S lang ako to incremental save. Ngayon, pag nag-open ako ngayon, ayan na siya. Yung bawat iteration mo, sinisave na niya. So, mas mabilis. Maganda. Ayos. So, Ganda. isa pa lang yun sa advantage ng machine tools, no? Yung saving na yun. So, kung for example, gusto ko mag-open directly dito, hindi ko na kailangan pumunta doon. Press ko Control S, open. Diyan na siya. Open ko yung unang cube. Control S, open. Open ko yung sunod na iteration. So, mas mabilis. Kasi pupunta ka para ang tatandaan mo lang, Control S. Nandiyan na kaagad. Nasa disposal mo na kaagad kung ano gusto mong gawin. Gusto mong mag-new? Lagay mo dyan. New kaagad. Kung ano yung ginawa natin new kanina dahil nilagay natin itong spear. Tinandaan na niya. Then, another pa is kung for example, disable ko ulit yun.
So, mag-add lang ako ng cube ulit. So, kung for example, gusto kong pumasok sa loob nito. Gusto kong baguhin, gusto kong i-manipulate yung vertex points niya, yung polygon niya. By default, ang paano pumasok doon is either i-click mo tong object mode na to, punta ka sa edit. Then, pwede ko nang i-edit yung vertex. Pwede kong i-edit yung mismong polygon niya. Pwede kong i-edit yung mismong edge niya. Then, ang control doon is 1, vertex, 2, edge mode. Pansinin nyo to, nagbabago. So, 1, 2, then 3. Then, paano ka mag-exit sa object mode? Press mo lang yung tab. Balik ka sa object mode. Babalik siya ulit siya. So, tab 1, 2, or 3. Ngayon, anong difference pag naka-enable yung machine tools natin? So, pag in-enable natin to machine tools ngayon, pag nag-press ako ng tab, lalabas ngayon to. Directly kung anong gusto mo na kagad baguhin. So, for example, tab, gusto ko face. Punta ka agad sa face. Tab, punta ako sa object. So, dalawang klase siya, pansinin niya. So, prines ko tab, punta ako ng edit mode. So, nasa edit mode ako ngayon. Ang ginawa ko ngayon is tab, then pumunta ako dun sa cursor. Then saka ako nag-click. Di ba? Ngayon, merong isang way mas mabilis. Yung tinatawag na gestures. So, for example, clinic ko to. Alam ko, pag nag-tab ako, pag pumunta ako sa kaliwa, ay sa left side natin is vertex. So, hold ko ngayon ng tab. Hold Kasi hold ko tab, tapat ko yung cursor sa vertex, bitaw. So, gesture siya. Wala akong click na ginawa. So, tab, object mode, tab, face mode, tab, edge mode. Yung edge mode, sinabi mo yung dulo. So, ang parts ng bawat ang parts ng isang 3D model, meron tayong vertex, which is ito. Object. So, ito, vertex yan. Sa Cinema Vertex, 4D, okay, yan. sa Cinema 4D ang tawag dyan, para maliwanag. dito ang tawag vertex. Then, Points, pag sinabi naman sa itong edge, ito, yung Okay. dalawang connection ng vertex. Yun ang edge. okay. Okay? So, yan ang edge. Then, pag sinabi mong polygon, ito ang polygon. Yung bawat Yeah. face. Okay? So, yun ang difference. So, meron lang tayong meron tayong vertex, edge, saka polygon. Okay? So, yun lang muna. So, bali, Okay. yun ang difference, no? So, kanina, pag wala kayo ng machine tools, press nyo tab, kundi lalabas to. Ngayon, dahil meron na tayong machine tools, gusto ko ngayon, diretso, gusto kong pumunta ng edge mode. Alam ko, nasa bandang baba yun ng menu eh. So, tab, bitaw. Daling ko lang yung cursor doon. Tab, gusto ko doon, bitaw. Tab, bitaw lang ulit. Gusto kong bumalik ngayon sa object mode. Alam ko, nasa taas yung mismong object mode. So, tab, taas. Mas mabilis. So, bali ang doon is ang tawag doon sa klase ng navigation is gestures na. So, ang tatandaan nyo ngayon, yung location ng bawat menu mo. Ngayon, hindi naman necessarily na ganun kailangan ng workflow mo. Pwede ka pa rin na tab mo muna, then saka mo hagilapin kung saan yung gusto mo. So, for example, ayaw mo nung ganun. So, tab mo, punta ka sa edge mode. Meron din instances, naglolo ko minsan ng Blender, nag-tab ka, sobrang dami ng objects mo sa scene, hindi mo maklik to. Meron pa rin siyang shortcut, ayun 6 or F. Tab 6. Kung ano yung mismong naka-underline dito, so first up dito, nakalagay is F, di ba? So, pag prines ko F, punta ko sa face mode.
Pag tinab ko ulit siya, nakikita ko doon, nakalagay doon, E. So, pag pinines ko E, kahit wala akong inaano rito, E, punta ako sa edge mode. So, maraming ways kung paano ka Okay. mapunta doon sa isang tool. Okay? So, tapos na tayo dyan. So, ang sunod natin is, so alam na natin paano mag-add ng object, ha? Punta ka lang dito, or press mo Shift A. So, yun ang pag-add lang ng object. Yes, sir. Okay? So, ngayon, paano naman mag-manipulate ng isang object? Paano natin paano natin ito dadalhin dito? Kahit anong gawin mong drag dyan, hindi yan gagalaw. Kasi nagsiselect ka lang. So, dati, nung 2.79, Oh. kailangan mo tandaan yung napakaraming shortcut. Which is, for example, gusto mong igalaw to, ang shortcut para sa move is G. Although, hanggang ngayon, kung talagang gusto mong bumili sa Blender, tandaan mo yung shortcut. So, pansinin nyo, ha. So, pag prines ko ang G, click ko muna to, press ko G. Sunod na kagad siya. Sumusunod na siya sa cursor mo. Ngayon, dahil sa 2.8 na tayo, meron tayo nitong tools na to. Kung titignan natin, nandun pa rin yung shortcut. Yun siya, oh. G. So, pag click ko to, magkakaroon na ngayon ng gizmo. Ito. Ito yung wala dati. So, ngayon, pwede kong gawin yan. Pwede ko i-move siya dun. Kung ano yung kiklik ko na arrow, yun dun siya susunod. Okay? So, ganun din yung ibang tools mo rito. So, meron tayong pang rotate din. Kung ano yung mismong i-highlight mo na ring, doon siya magro-rotate. Okay? Now, Talagang naging advanced na siya, sir. Always. ngayon, paano bumalik doon sa selection na to? Press mo lang W. Ngayon, yung mismong selection na to, maraming klase pa yan. So, pag nag-click ka, in hold mo yung click, Hello. lalabas yung iba't ibang type of selection. So, click and hold kayo dito sa ano na to. Pag nakita nyo, teka, i-zoom in natin. So, kita nyo yung ano, yung mismong, yun, may maliit na arrow, ito, may maliit na triangle. So, lahat ng tools na merong ganyan na maliit na triangle, ibig sabihin, meron siyang sub-tools. Marami siyang under na nakalagay pa doon. So, pag click and hold nyo yan, ayun, lalabas yung ibang objects. Yung ibang tools pala. So, ganun din tong scale. Ganun din tong annotation. Okay? So, kung gusto niyo yung ito, sa totoo lang, parang ano to eh. Ito yung typical na kung paano mag-translate sa iba't ibang 3D software eh. Sa Blender lang yung may shortcut na gusto kong mag-move, press ko G. Ngayon, another shortcut naman sa rotate is R. So, ganun din. May-rotate mo yung object. Then, shortcut sa scale is S. I-scale mo naman yung object. Ngayon, sa case nito is nabago ko na yung itsura niya, no? Yung mismong placement niya. Na-rotate ko na siya. Ngayon, gusto kong i-reset. Paano ko siya i-reset? So, para ma-reset mo yung mismong ano nito, yung mismong location nito, press nyo Alt-G. Balik siya kung saan nandun yung cursor. Then, Alt-R, reset mo yung mismong rotation niya. Alt-S, i-reset niya yung scale.
So kung titignan natin, ito yung sinasabi natin na tools, no? So kini-clear niya yung scale. So for example, balik ko to doon. Alt G ako. Kini-clear niya yung location. Ni-rotate ko Location. to. Alt R ako. Nire-reset niya. Kini-clear niya yung Size. Sir Cal, excuse po. No. Record ba tayo? Ha? Naka-record tayo, sir. Ay, hindi. Naka-record ba? Oh, record. Ayos, Record sir. is in Clear. progress nakalagay. Yun. Ayos. Sige, sir. Okay, sige po. Okay? So next is yung sunod na sub-tool ng, for example, ng G. So sa case natin, pag oras nagagamit tayo ng tool, click natin yung box, click ko tong move tool. Dito nakikita natin, di ba? Meron tayong yung mismong axis natin. X, Y, and Z. Ngayon, pag oras na nasa selection lang tayo, gusto natin i-move ngayon to sa specific na axis. Pag prines mo lang kasi ang G, hindi mo alam, hindi mo alam saan siya sumusunod. Kung for example, gusto mo siyang sumunod dito sa Y axis natin. So, ang gagawin lang natin is, gusto mo dyan sa Y axis, press mo G, then press mo Y. So, nagla-lock siya sa Y axis. Then, ganun din sa G axis. So, G, X, G, Z sa Z axis mo. Okay? So, tandaan nyo GY, Halap siya. GX, GZ. Okay. So, ganun din sa ibang tool, sa ibang pang-translate natin. So, for example, sa X ay sa rotation. So, RY, lock siya sa Y. RZ, lock siya sa Z-axis. Then, RX, lock siya sa Z-axis. Sa X-axis. Ganun din sa scale. SX, SY, SZ. Ayos, sir. Ngayon, ito ngayon. So, reverse naman ngayon natin. So, for example, pansinin nyo So, gusto ko ngayon ang gusto ko ngayon, gumalaw ako sa dalawang axis. So, ang ginagawa natin kanina is GY, di ba? GY, nakalock siya sa Y. Ngayon, pag prines ko G, Shift Y. Baliktad naman, tatanggalin niya yung Y. Gagalaw ka sa Z, ay sa X, GY, okay. G, Shift Y. Kinancel niya yung Y mo. So, for example, G, Shift X, kinancel niya ngayon yung X mo. Gagalaw ka sa Z-axis at sa... G, Shift, Y. So, baliktad lang. So, tandaan nyo lang, kung ano yung gusto nyo i-cancel, gusto nyo tanggalin nyo sa rotation, so, for example, doon sa mismong translation axis nyo. So, for example, gusto kong gumalaw sa Y, saka sa X. Yun yung shift. Ayaw kong gumalaw sa Z-axis. So, ang gawin ko, G, Shift, Z. So, gagalaw lang siya dun sa X and Y. Okay? Ganon din sa scaling. So, for example, gusto mo ngayon ng mag-scale to, Shift, G, tapos, ano ba yun? S, tapos Shift, Z. So, tinanggal niya yung Z. So, nag-i-scale ka ngayon sa X and Y. Ayos, Okay? So, nakakasunod ba lahat? Unti-unti. Magulo ba? Magulo? Hindi, klaro, sir. Pero mabilis ka talaga, sir. Kung ano, dahil naka-record naman, balikan nyo lang yung natin, yung video. Yes, sir. Oh, ang ganda. Ay, ipopost mo rin ba yung video, sir? No, ipopost ko yung video. Popost ko sa Ayos, Facebook ayos, group sir. natin yung video pagkatapos. Okay. Okay? So
2 hours na pala tayo. Ang bilis ng oras. Oo. Sige, kahit bukas ulit, walang problema. Okay, so May good kung morning. sinong available bukas, Anong oras, sir? gantong oras din. Maybe, siguro, gawin natin mga alas 3. 3 to 6 tayo Ako bukas. Sige, sige sir. available. 3 to 6, okay na Available sa ako inyo? sir. 3 to 6? 3 to 6 tayo bukas. Sige, walang Okay na sa inyo? problema. Makahabol tayo. Sige, sir, sige. Okay, so close na natin to. Okay. Close na muna natin tong session na to. So continue na tayo bukas. So bali ang na-discuss natin ngayon is Sige sir. yung iba't ibang tools, no? Paano mag-translate ng object, paano mag-add ng object, paano mag-navigate. Kinonfigure din natin yung mismong Blender natin para enable yung machine tools. So tomorrow, i-discuss natin kung paano naman Oo. try natin gawin yung first project. Kasi ano lang ngayon, napaka basic lang yon dahil puro scaling and rotating lang gagawin natin, puro box modeling lang gagawin natin. Yes. Oo. Okay? So Maganda, then, maganda sir. i-introduce ko rin sa Okay, inyo sir. itong iba't ibang modes nito. Yung viewport shading, i-introduce din natin yan. So maraming klase yan. No? So yung mismong, for example, Yeah. close ko to, add ako ng spear. Nagbabago yan. Pwede mong baguhin yung kulay. Depende kung anong gusto mong Maging ano. metal, maging plastic. So yun na lang kung paano mo. Ayos sir, maganda sir. Okay, so close na natin. Excited. So continue lang natin bukas. Sige sir, salamat. Okay, bye. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you guys. Thank you.